Naisip mo na ba kung ano talaga ang pumapasok sa isip nila kapag bigla kang naglaho, nawawala sa kanilang mundo? Hindi yung simpleng pag-urong lang, kundi yung tuluyang pagkawala, parang wala kang naging bahagi sa kanilang buhay. Kasi heto ang malupit na katotohanan na sanay na silang palaging nandyan ka, iniisip nila pwede ka nilang tratuhin kahit paano at mananatili ka lang. Binigyan mo sila ng kumpiyansa na palaging available ka, palaging option. Pero anong mangyayari kapag sinabi mo, sapat na? Harapin natin, pinipilit mo silang hawakan sila parang oxygen mo. Pero tinrato ka ba nila na parang kailangan nila ng hininga mo? Hindi. Kasi nasanay na sila, sinimulang balewalain ka. Pero dito nag-uumpisa ang pagbabago kapag naglaho ka, kapag hindi ka na lumalabas, kapag hindi na dumadating ang mga tawag mo, at kapag ang presensya mo ay naging alaala na lang sa likod nila, doon nila mararamdaman, doon nila maiintindihan ang nawala sa kanila, hindi nila inaasahan. Isang minuto, kontrolado nila lahat, tapos biglang nawala sa kanilang mga kamay. Naiwan lang sila sa pagdududa at takot sa sarili. Pinipilit silang harapin ang mundo na wala ka. Ang enerhiya mo, ang presensya mo, ang atensyon mo ay hindi na kanila, at maniwala ka, ramdam nila yan ng mas matindi pa sa anumang away, usapan o pagmamakaawa na makita nila ang halaga mo. Kasi kapag nawala ka, hindi lang nila yung namimiss, hinahanap-hanap ka nila. Yan ang kapangyarihan ng katahimikan. Yan ang epekto ng pag-alis kapag hindi nila inaasahan. Nagiging misteryo ka na hindi nila maunawaan, puwang na hindi nila mapupunan. At sa puwang na iyon ng kawalang katiyakan, hindi ikaw ang hindi makatulog. Sila yon, kita mo, ang palagi mong pagiging available ay ginawa kang predictable sa kanila. Nilagay ka nila sa kahon na iniisip nilang kilala nila kung paano ka kontrolin, paano ka painitin o istol. Pero heto ang pinakamatindi, tapos ka na sa pagiging predictable. Tapos ka na sa paglalaro sa kanilang mga patakaran. Kapag umalis ka, kapag naglaho ka ng walang babala, iisa lang ang tanong na iiwan mo sa kanila, paano kung nawala ko na siya ng tuluyan? Parang binunot mo ang sahig sa ilalim nila, nawawala ang kumpiyansa, nagugulo ang ego, at pinipilit nilang balikan ang bawat kilos, bawat salita, bawat beses na itinulak kanila sa gilid. Iniisip na palaging nandyan ka, na aayusin sila. Ngayon, ang naiwan sa kanila ay pagsisisi. Tulad ng sabi ng isang matalinong kaibigan, minsan hindi mo maramdaman kung ano ang hawak mo hanggat hindi ito nawawala. Malalim ang sinabi nito dahil tinatamaan nito ang pinakakaluluwa ng tao. Yung tendensyang balewalain ang mga bagay na iniisip nilang palaging nandyan. Kapag naglaho ka sa buhay nila, hindi lang presensya mo ang nami-miss nila, kundi ang pagka-realize nila na niyurakan nila ang iyong halaga. Ang katahimikang iniwan mo ay pinipilit silang harapin ang matinding katotohanan na hindi ka nila pinahalagahan hanggat hindi na nila kayang maabot ka. Ang pagkawala mo ang pinakamalakas na gising na tawa ng budhi sa bawat sulok ng kanilang isip na nagpapaalala na nawala nila ang isang bagay na hindi nila alam na kailangan nila. Pero ito ang mahalaga, hindi ito tungkol sa paghihiganti o panlilinlang. Ito ay tungkol sa pagkuha, pabalik ng iyong kapangyarihan, pagpapakita sa kanila na hindi ka basta-basta mawawala sa buhay nila. At kapag naglaho ka, hindi lang ito basta pagbabago ng laro. Ito ay pagkilos na yumanig sa kanilang kaluluwa. Ramdam nila yan sa paraang hindi nila inaasahan. Kasi hindi nila tunay na naintindihan ang halaga mo hanggat wala ka na. Tandaan mo, hindi pinapahalagahan ng tao ang meron siya hanggat hindi ito nawawala. Yan ang kalikasan ng tao. Pero hindi ibig sabihin na kailangang manatili ka lang at hintayin silang magbago. Ang halaga mo ay hindi dapat madiskubre lang kapag wala ka na. Pero minsan, yun lang ang paraan para maintindihan nila ang sinayang nila.
Minsan kailangan mong maglaho para ipaalala sa kanila na hindi ka mapapalitan. Isipin mo ito, sinusubukan mong makaakit ng bagong tao o baka naman ang apoy ng relasyon mo ay unti-unting nawawala. Binigyan mo sila ng oras, lakas at atensyon pero parang kinakausap mo ang pader. Malayo sila, distracted, na parang iniisip ka lang nila na pangalawang prioridad. Masakit, no? Pero ito ang realidad. Ikaw lang ang gumagawa ng lahat ng pagsisikap. Nasasanay na sila sa ideya na palaging nandyan ka, na palaging magbibigay ka ng walang inaasahang kapalit. Dito mo babaliktarin ang laro. Isipin mong umatras ka, putulin ang walang katapusang daloy ng atensyon mo. Isang araw, gigising sila at wala ka na. Walang tawag, walang text, walang pagsunod sa gusto nila. Doon nila mararamdaman, ikaw pala ang nag-effort at ngayon ang kawalan ng enerhiya mo ay mas malakas kaysa sa kahit ano paman. Bigla silang nagdadalawang isip, naghahanap ng dahilan kung bakit nangyari. Yan. Kasi sa unang pagkakataon naramdaman nila ang kawalan mo. Ikaw ang may hawak ngayon ng kapangyarihan. Kaya ang hamon ko sa iyo, lumayo ka. Hayaan mo silang maramdaman ang lamig ng buhay na wala ka. At kapag sinimulang abutin ka nila pabalik sa mundo nila, alam mo na ikaw ang may hawak ng kontrol. I-drop mo sa comments ang phrase na I accept the challenge kung handa ka ng kontrolin ang kwento mo, kung handa ka ng tumigil sa paghahabol at hayaang sila ang magkamalay kung ano ang nawala sa kanila nung naglaho ka. Tara, silipin natin ang 9 na bagay na mararamdaman nila kapag naglaho ka lang. Maniwala ka, di nila ito inaasahan at yayanigin nito sila ng todo. Kita mo kapag umatras ka at naglaho sa buhay nila, hindi lang ito simpleng blip sa radar nila, ito ay isang malakas na lindol. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng espasyo. Ito ay paglikha ng puwang na hindi nila inakala na mararamdaman nila. Ikaw ang katahimikan sa ulo nila, ang nawawalang piraso na hindi nila matanggap. Ramdam nila yan sa bawat sulok ng isip nila. At dito nag-uumpisa ang totoong pagbabago ng laro. Doon nila mararamdaman ang hila patungo sa iyo, ang hila na hindi nila inaasahan. Ang pagkawala na pinagsawaan nilang baliwalain ay ngayon ang banta sa kanila, parang magnet na hindi nila kayang labanan. Hinihila silang bumalik sa espasyong dati mong pinuno. Nagsisimula silang magtanong kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, at bakit hindi nila napansin ang halaga mo hanggat wala ka na. Hindi na maitatanggi ang shift ng kapangyarihan, ikaw ang misteryo, ang nawawalang enerhiya na hinahanap nila. At heto pa, habang lumalayo ka, lalo lang lumalakas ang hila nila. Hindi ka na ang naghahabol, sila na ang huhuli sa'yo. Kaya samahan mo ako, i-like ang video na ito para maabot ang mas maraming tao na kagaya mo na kailangang bawiin ang kanilang kapangyarihan. Kasi maniwala ka, hindi ka nag-iisa na nangangailangan ng mensaheng ito. Marami pang iba na naiipit sa parehong siklo, naghihintay ng gising. Gawin nating sabay. Una, ang hapdi ng pagtatanggihan. Bigla kang naglaho at ano ang unang mararamdaman nila? Pagtatanggihan. Hindi basta-basta lang na pagtanggi, yung klase ng pagtanggi na tumatago sa puso, na nananatili kahit malayo ka na. Simulan natin sa malamig na katotohanan. Hindi nila inakala na aabot sa ganito. Hindi nila inaasahan na ikaw ang aalis. Sobrang nasanay sila na palagi kang nandyan, naghihintay, umaasang may magbabago. Pero alam nila sa sarili, hindi naman mangyayari iyon. Ngayon, ang kanilang mundo ang natitinag at ang pagtangging ito ay parang suntok na biglang sumalpok, hindi nila nakita na darating. Kapag nawala ka, ramdam nila ang rejection sa paraang unti-unting winawasak ang kanilang ego. Kahit pa ito'y tungkol sa bagong taong sinusubukan mong akitin o kaya'y isang lumang relasyon na nauubos na ang sigla, pareho lang ang hapdi sa
Umpisa, maaring magkunwari silang hindi ito apektado, magkunwari silang cool lang o walang pakialam. Pero sa loob, ibang kwento ang umiikot. Ang pakiramdam ng naiwan, ng biglaang pagkawala ng kontrol, ay mas malalim kaysa sa inaamin nila. Ngayon, isipin mo ito. Sinusubukan mong makuha ang atensyon ng isang bagong tao. Ipinakita mo ang interes, nag-e-effort ka. Malinaw mong ipinakita na available ka. Pero sila palaging may distansya. Siguro tinatanggap nila ang atensyon mo pero hindi kailanman lubos na sinuklian. Lagi kang yung naglalabas ng sarili mo at alam nila yan kaya nasanay na sila. Akala nila palaging nandyan ka lang, paikot-ikot, naghihintay sa kanilang susunod na galaw. Ngunit dito, nagbabago ang lahat. Naglaho ka. Huminto kang lumapit. Binawi mo ang enerhiya mo ng buo. Bigla nilang naramdaman ang bigat ng pagkawala mo, rejection na hindi nila handa ang tanggapin. Nagsisimula silang magtanong, ano ang mali? Sila ba ay sobrang malamig? Na-miss nila ba ang pagkakataon nila? Ang hapdi ng pagiging iniwan ay tumatago sa kanila at nagsisimula silang questionin ang sarili nila sa paraang hindi nila nagawa noon habang nandyan ka pa. At ang pinakamatindi, wala kang nariyan para aliwin sila, para pahupain ang duda nila o magbigay paliwanag. Iniwan mo silang mag-isa, harapin ang takot at insecurities nila at masakit yon. Ngayon, ilipat natin ang eksena sa isang lumang relasyon, yung relasyon na halos pumutol na lang sa manipis na hibla. Siguro sinisikap mong buhayin muli ang isang apoy na matagal nang namatay. O kaya'y pinipilit mong hawakan dahil ayaw mong ikaw ang unang umalis. Pero sa likod ng isipan mo, alam mo na tapos na. Malamig na sila, nagiging yabang, at ang presensya mo ay naging parang obligasyon na lang. Ano ang nangyayari kapag nagdesisyon kang maglaho? Sa umpisa, maaaring maramdaman nila ang ginhawa, iniisip nilang binigyan mo sila ng espasyo. Pero habang lumilipas ang mga araw at wala ka, ang ginhawang iyon ay unti-unting nagiging mapait na pagtanggi. Bigla nilang na-realize na nawala ka na. Pumapasok ang hapdi dahil na-recognize nila na hindi ka na nila pwedeng baliwalain. Siguro noong nandyan ka, hindi nila pinahalagahan. Pero ngayon, ang pagtangging ito ang pumipilit sa kanila na harapin kung ano ang nawala. May isang quote mula kay Steve Maraboli na swak sa pakiramdam na ito. Ang pinakamahirap ay mawala ang sarili habang sobra kang nagmamahal sa isang tao at nakalimutan mong espesyal ka rin. Sa parehong sitwasyon kung bagong tao o lumang relasyon pinagsawaan ka nila, nakalimutan nila kung gaano ka kahalaga. At ngayon, dahil umalis ka, ang hapdi ng pagtanggi ay direktang bunga ng pagkawala nila ng pagtingin sa halaga mo. Ngunit heto ang matinding katotohanan. Ang sandaling ito ng rejection ay hindi tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa iyo na binabalik ang kapangyarihan mo. Seryoso, matagal ka nang natatakot na umalis. Natatakot kang kapag naglaho ka, makakalimutan ka nila o mapapalitan. Yung takot na yan ang nakakulong sa'yo, paulit-ulit na binibigay mo ang sobra kaysa sa natatanggap. Pero ngayon na umatras ka, na-realize mo na ilusyon lang yung takot na iyon. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi pagtakas o pagsuko. Ito ay pagbitaw. Sa pangangailangang patunayan ang halaga mo sa isang taong dapat alam na ito mula pa noon. Ang hapdi ng rejection na nararamdaman nila ay salamin lang ng katotohanang na-realize nila na hindi ka na nila pag-aari at ito ang kailangan mong ipaalala sa sarili mo. Hindi ka dito para habulin, hindi ka dito para baliwalain. Ikaw ang premyo para manatili kang grounded sa sandaling ito ng kaliwanagan. Ulitin mo sa sarili mo, ako ay sapat na sa kung sino ako at hindi ako hihingi ng kahit kanino na kilalanin ang aking halaga. Pag nilayan mo yan ng mabuti,
Hindi mo kailangan habulin ang pagpapahalaga ng taong hindi na-appreciate ka habang nakatayo ka lang sa harap nila. Hindi ka naglalaho para manlinlang o maglaro ng laro. Lumalayo ka dahil na-realize mo na deserve mo ang higit pa. Ngayon, puntahan natin ang comments. Kung handa ka ng hawakan ng kapangyarihan mo, kung sawa ka ng maging isa lang option, isulat mo ang mga salitang I'm done begging, isulat mo. Ariin mo, ipaalam sa mundo na hindi ka narito para habulin ang approval ng iba. Karapat-dapat kang mas mahalin ng higit pa at panahon na para maramdaman nila kung ano ang buhay na wala ka. At mga kaibigan, ito pa lang ang una sa siyam na malalakas na realizations na darating sa kanila. Kaya manatili kayong nakaabang dahil hindi pa tapos ang kwento. Bago ka maglaho, kailangan mo maintindihan kung paano ito mangyayari at kung ano ang epekto nito sa kanila. Maniwala ka, bawat bahagi ng prosesong ito ay babaguhin ng lubusan ang dynamics ng inyong relasyon. Pangalawa, ang kawalang katawan ng pagkawala ng isang bagay, ang pagkawala sa iyo. Pagkatapos ng hapdi ng pagtanggi, ang susunod nilang mararamdaman ay ang kawalang katawan, ang kakulangan ng isang bagay, ikaw. Sa simula, maaring subukan, nilang itakwil ang rejection, pinipilit ang sarili na okay lang sila kahit wala ka. Pwede pa nga silang magkunwaring matatag na para bang hindi sila naapektuhan. Pero sa kailaliman ng puso nila, may isang bagay na gumugulo, isang puwang na iniwan ng pagkawala mo na hindi nila kayang balewalain. Nang nandyan ka sa buhay nila, palagi nilang kinukuha ang presensya mo bilang normal lang, palaging nandyan, laging nagbibigay, laging naglalaan ng oras, enerhiya at pagmamalasakit. Pero ngayon, may malaking butas na bumungad sa kinalalagyan mo at unti-unting nilalamon nito sila. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng kausap o kasama. Ito ay ang malalim na pagkaunawa na namimiss nila ang ginhawa, seguridad at katatagan na dala mo sa mundo nila. Isipin mo, sinusubukan mong akitin ang isang bagong tao. Palagi kang nandyan, naglalaan ng oras, nagsisikap ipakita ang interes. Sila naman, pinanatili kang parang nasa malayo, hindi lubusang nakikilahok dahil inisip nilang palagi kang naroon. Hindi nila nakita ang halaga ng dala mo sa buhay nila. Ngayon, naglaho ka na, naiwan silang nakaramdam ng kawalang katawan. Bawat sandaling tahimik, bawat araw na lumilipas nang walang text o tawag mula sa iyo ay mas mabigat at mas malalim kaysa sa inakala nila. Napapansin nila ang maliliit na bagay. Kung gaano naging mas maganda ang araw nila nung naririnig nila ang tinig mo. Kung gaano naging mas masaya ang buhay nila nung kasama ka. Pero ngayon na wala ka, lahat ng mga maliit na detalye na ito ay nagtitipon-tipon at ang puwang ay hindi na nila maitanggi. Sa isang lumang relasyon naman, mas matindi ang pakiramdam. Palagi kang nandyan sa mga tagumpay at kabiguan. Palaging ang nagbubuklod sa relasyon. Siguro nasanay sila na anuman ang mangyari, palagi kang mananatili. Pero ngayong naglaho ka na, na-realize nila kung gaano kalaki ng bahagi ng buhay nila ang nakaangkla sa'yo. Ang mga bagay na dati nagbibigay, ginhawa, ang good night texts, ang mga plano tuwing weekend, ang tawanan na pinagsaluhan, ay naging masakit na paalala ng nawala. Ang kawalang katawan na ito ay tumatama sa kanila sa mga hindi inaasahang paraan. Mapapansin nila ito kapag may naaalala silang kanta, lugar o sandaling pinagsaluhan nyo. Mararamdaman nila ito sa katahimikan kung saan dating naroroon ang boses mo. Ang pagkawala ng presensya mo ay palaging nagpapaalala sa kanila ng halaga mo sa buhay nila. At ngayon, hindi nila matakasan ang pakiramdam na may nawawala, isang mahalagang bagay. Hindi mo malalaman ang halaga ng isang bagay hanggang sa mawala ito. Tumpak na tumpak ang kasabihang ito sa lalim ng nararamdaman nila ngayon. Hindi nila na-appreciate ang meron sila nang nakaharap sila dito
At ngayon, nakikipagkapalaran sila sa mga alaala, sinusubukang punan ang puwang. Pero gaano man nila pagsikapan, wala nang kapantay sa pagkakaroon muli ng presensya mo. Hindi magaling ang utak ng tao sa pagkawala. Kapag may nawala sa atin na mahal natin, nai-obsess tayo dito, naghahanap ng paraan para makayanan ang biglaang pagbabago. At ito ang ginagawa nila ngayon. Susubukan nilang i-distract ang sarili. Pwedeng mag-hang out sa mga kaibigan, subukan ang bagong hobby o maghanap ng iba. Pero hindi ito gagana. Sobrang totoo at matatag ang kawalang katawan na ito. Ano man ang gawin nila, hindi nila matanggal ang pakiramdam na may kulang, na may isang mahalaga na nawawala. Kita mo, uhaw ang utak sa kung ano ang wala. Habang mas pinipilit nilang mag-move on, mas dadalhin sila pabalik sa alaala mo. Ikukumpara nila ang lahat ng makikilala nila sa iyo. Wala nang makakabuo ng koneksyon tulad ng sa inyo at dito nila marirealize, hindi ka lang basta nag-fill ng oras nila. Ikaw ang isang tao na mahalaga, na nagbigay ng kahulugan sa buhay nila. At ngayon, nawala ka. Parang walang tama ang mga bagay. At ikaw, ano ang ginagawa mo habang nangyayari ito? Hindi ka nakaupo lang. Naghihintay na ma-realize nila kung ano ang nawala. Naka-move on ka na, nakatuon sa sarili, nire-reclaim ang kapangyarihan mo. Hindi mo na ibinibigay ang enerhiya mo sa kanila at iyan ang dahilan kung bakit mas malalim ang pagdadalamhati nila. Hindi ka na nila safety net, ang tao na pwedeng lapitan. Kapag kailangan nila ng atensyon o kumpirmasyon, nag-iisa na sila ngayon at unti-unti na nilang nararamdaman yon. Sa puntong ito, baka matuksong tawagan sila, tanungin kung na-realize na nila kung ano ang nawala. Pero heto ang dapat tandaan, huwag mo silang alalayan sa kawalang katawan. Hayaan mo silang maramdaman ang buong bigat ng pagkawala mo. Ito ang kanilang wake-up call. Kung gaganti ka agad, hindi nila ganap na ma-appreciate ang lalim ng halaga mo. Para manatiling grounded, ulitin mo sa sarili, buong buo ako kahit wala sila. Hindi mo kailangan ng validation nila para maging kumpleto. Hindi mo kailangan ng attention nila para maramdaman ang halaga mo. Sapat ka na nang mag-isa. At ang kawalang katawan nila ay hindi dapat maging pasanin mo. Kaya kapag nagsimulang lumapit, sila para kumonekta muli, huwag magulat. Pero tandaan, hawak mo na ang kapangyarihan. Kung babalik sila, ito ay sa terms mo. Dahil ang kawalang katawan ng pagkawala mo ay puwang na hindi nila mapupunan ng iba. At ito ang pangalawang affirmation para manatili kang matatag. Buong buo ako kahit wala sila. Isulat mo ito sa comments bilang deklarasyon na hindi mo kailangan ng atensyon o validation nila para maging kumpleto. Buong buo ka. At ang pagkawala nila ay nagpapatibay lang sa lakas mo. Numero 3, isang matinding kuryosidad ang sumasagi sa isip nila pagkatapos nilang maramdaman ang hapdi ng pagtanggi at ang kawalang katahimikan ng pagkawala mo. Ang susunod na pumapasok sa kanilang isipan ay isang matinding kuryosidad. Sa una, maaring subukan nilang balewalain ito, nagpapanggap na wala silang pakialam na nawala ka na, ngunit ang katotohanan, unti-unting kinakain sila ng kuryosidad ng tahimik. Nagsisimula silang magtanong sa sarili kung ano ang ginagawa mo, sino ang kinakausap mo, at bakit hindi ka na nagpaparamdam. Umiikot sa isip nila ang walang katapusang mga tanong. Bakit ka umalis? Nakahanap ka ba ng iba? Mas mabuti ka ba nang wala sila? Nagsimula silang malunod sa mga iniisip kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, at paano ka naglaho ng ganoon kadali. Lalong lumalalim ang kuryosidad nila sa bawat araw na lumilipas, hanggang sa maging isang obsesyon na hindi nila mapigilan, hindi nila matigil ang pag-iisip tungkol sa iyo. Sa kaso ng bagong tao, ang kuryosidad nila ay nakaugat sa kalituhan. Dati silang hinahabol mo, binibigyan mo ng pansin, at ngayon ay naglaho ka na parang multo. Hindi nila maintindihan kung bakit ka tumigil at ito'y nagpapabaliw sa kanila.
Nagtatanong sila kung nawalan na ba sila ng kontrol. At ang misteryo ng pagkawala mo ay naging palaisipan na kailangang lutasin. Tuwing huhugutin nila ang kanilang telepono at walang mensahe mula sa iyo, lalo lang itong sumasakit at nagpapasidhi sa kanilang pagnanais na malaman ang nangyayari sa mundo mo. Sa lumang relasyon naman, mas matindi ito. Dati ay kilala nila ang lahat tungkol sa iyo. Mga routine mo, mga gawi mo ang buhay mo. Ngayon iniwan silang nasa dilim at ang kakulangan ng impormasyon ay hindi matiis. Nagtatanong sila kung sino ang pumupuno sa puwang na iniwan mo. Mayroon bang iba na nagpapangiti sa iyo? O tuluyan mo na bang pinili na magpatuloy sa mas maliwanag na yugto ng buhay na wala sila? Ang matinding kuryosidad na ito ay hindi lang sumasagi sa mga walang ginagawa na sandali. Sinusundan nila ito buong araw. Pagkagising nila at walang mensahe mula sa iyo, umiikot ang isip nila sa walang katapusang haka-haka. Kapag nag-scroll sila sa social media at wala silang makita mula sa iyo, lalo lang tumitindi ang apoy ng kanilang kuryosidad. Magsisimula silang mag-check-in sa iyo ng palihim, marahil sa pamamagitan ng mga magkakilala o sa tahimik na panunood sa social media. Pero gaano man sila maghukay, hindi nila mahahanap ang hinahanap nila dahil hindi mo binibigyan ng kahit na anong palatandaan. Ang ginagawa mo sa panahong ito ay ang mamuhay ng malaya, pagtutok sa sarili at pagtanggap sa espasyo na nilikha mo. Hindi ka na nakakabit sa kanilang mga inaasahan o sa kanilang pangangailangan ng pansin, at iyan ang nagpapabaliw sa kanila. Habang nagiging mas misteryoso ka, lalo silang nagiging mausisa. Narito ang isang pahayag para manatili kang matatag. Sa puntong ito, ako ang misteryong hindi nila malutas. Isulat mo ito sa mga komento para tuluyang maipahayag. Hindi ka na bukas na librong mababasa nila sa kanilang kaginhawaan. Naging palaisipan ka na hindi nila maabot. At maniwala ka, hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili na subukang tuklasin ka. Numero 4, malalim na pagninilay sa sarili. Pagkatapos nilang malunod sa matinding kuryosidad kung saan ka napunta at ano ang ginagawa mo, may isang mas malalim na bagay na nagsisimulang gumalaw, ang pagninilay sa sarili. Nang mawala ka, sa buhay nila napipilitang tumingin sila sa loob ng kanilang sarili at doon nagsisimula silang questionin ang kanilang mga sarili sa paraang hindi pa nila nagagawa noon. Sa umpisa, maaaring balewalain nila ang pagkawala mo, pero habang lumilipas ang panahon at nauupo sila sa gitna ng kawalang katahimikan, umiikot ang isip nila sa sarili. Pinalayo ko ba sila? Napakalayo ba ng loob ko? Ang mga tanong na ito ang nagsisimulang magpanghawa sa kanila, nagdudulot ng unos ng pagdududa at pagsisisi. Inuulit-ulit nila ang mga naging usapan at sandali. Sinusuri ang mga pagkakataong sana ay kumilos sila ng iba na dapat sana ay binigyan kanila ng higit na atensyon o ginawaran ng mas malaking respeto. Para sa bagong tao, ang pagninilay na ito ay nakakagulat. Maaring hindi nila naisip kung gaano nila kayo binaliwala, kung gaano kaliit nila pinahalagahan ang iyong mga pagsisikap na makipag-ugnayan. Ngayon na nawala ka, nagtatanong sila kung na-miss ba nila ang kanilang pagkakataon. Napakalamig ko ba? Napabayaan ko ba ang isang taong pwedeng naging espesyal? Ang pagninilay sa sarili ay mahirap, ngunit kailangang-kailangan. Habang unti-unti nilang natatanto na sila ang dahilan kung bakit lumayo ka. Sisimulang makita nila na ang distansya mo ay tugon sa kakulangan nila sa pagsisikap. At ang pagkakatanto na ito ay masakit ng husto kaysa sa inaasahan nila sa lumang relasyon naman. Lalong tumitindi ang pagninilay sa sarili. Nagsisimula silang itanong kung bakit nila hinayaan na manghina ang relasyon. Iniisip nila ang mga sandaling nandyan ka, nagsisikap, pinipilit buhayin muli ang apoy ng pagmamahalan at unti-unti nilang nauunawaan kung gaano nila pinabayaan ang mga bagay na mahalaga.
Bawat alaala ay nagiging paalala ng kanilang kapabayaan. At ngayon na wala ka, napipilitang magnilay sa kanilang sariling pagkukulang. Bakit hindi ko sila pinahalagahan ng may pagkakataon pa? Bakit hindi ako nagbigay ng higit pa? Ang prosesong ito ng malalim na pagninilay sa sarili ay hindi tungkol sa awa, kundi tungkol sa pagharap sa katotohanan ng kanilang sariling mga pagkilos. Hindi na nila pwedeng sisihin ka sa pag-alis dahil malinaw na ang kanilang mga ginawa o hindi ginawa ang nagdulot ng paglayo mo. Dito nagsisimula nilang makita ang mga bitak sa kanilang pagkatao. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala mo, kundi tungkol sa pagharap sa taong naging sila at kung paano nila nabigo na maging kung ano ang kailangan mo. Samantala, ang ginagawa mo sa panahong ito ay ang manatiling matatag, patuloy na pagtuon sa sarili at pagtanggi na bumalik sa mga lumang gawi. Ang pagninilay nila sa sarili ay hindi responsibilidad mo. Ito ang kanilang sariling paglalakbay tungo sa paglago at pag-unawa. Nagawa mo na ang trabaho ng pag-urong at pagbawi ng iyong kapangyarihan. Ngayon nasa kanila na ang desisyon na harapin ang mga bunga ng kanilang mga aksyon at piliin kung handa ba silang baguhin ang kanilang mga sarili para karapat-dapat muling makasama ka. Narito ang isang pahayag para manatili kang matatag. Sa puntong ito, ako'y nagmumuni-muni, ngunit hindi nagsisisi. Isulat mo ito sa mga komento bilang tanda ng iyong pangako sa pag-unlad ng sarili. Patuloy kang umuusad at habang sila'y nagmumuni-muni, ikaw ay nagiging mas malakas, mas mulat at mas makapangyarihan kaysa kailanman. Numero 5. Ang matinding hangaring habulin ka. Pagkatapos ng malalim na pagninilay sa sarili, nagsisimula silang maramdaman ang isang makapangyarihan at hindi mapipigilang pagnanais na habulin ka. Dito talaga nagiging baliktad ang sitwasyon. Ang taong dati ay tila hawak ang kontrol, ngayon nahihila para habulin ang nawala sa kanila. Hindi na ito basta malabong pag-iisip lang, nagiging isang lumalaking pangangailangan, isang naglalagablab na hangaring muling makuha ang koneksyon na noon ay binalewala nila. Sa umpisa, maaaring pinaniwala nila ang sarili na hindi kanila kailangan, na okay lang sila kahit wala ka sa buhay nila. Pero ngayon, pagkatapos nilang maramdaman ang rejection, ang pangungulila sa enerhiya mo, ang pakikipaglaban sa kuryosidad at ang pagharap sa kanilang sariling mga pagkukulang, ang kawalan na nararamdaman nila at ang pagkakaalam kung ano ang nawala sa kanila ay nagbigay ng apoy na hindi nila kayang baliwalain. Ang hangaring makipag-ugnayan, ayusin ang mga bagay at burahin ang distansya sa pagitan ninyo ay nagiging sobra at napakalakas. Kapag sinusubukan nilang makaakit ng bagong tao, dito nila nare-realize na maaaring nawala nila ang isang espesyal na bagay. Naaalala nila kung paano palagi kang nandyan, nagpapakita ng interes, nagsisikap at palaging consistent. Ngayon, wala na iyon at hindi nila mapigilan ang pakiramdam na kailangan kang ibalik sa kanilang mundo. Maaaring magsimula sila sa dahan-dahang pag-like sa mga post mo, pagpapadala ng random na mensahe para subukan ang iyong tugon o pagtanong sa mga mutual friends tungkol sa iyo. Bawat maliit na hakbang ay isang paraan para hilahin ka pabalik. Subukang mabawi ang koneksyon na hindi nila pinahalagahan noon. Sa lumang relasyon, lalong tumitindi ang hangaring ito. Hindi nila mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mga panahon na pinilit mong ayusin ang lahat, ang mga hapunan, mga pag-uusap, mga pagsusumikap mo para buhayin ang relasyon. Ngayon, sa pagkawala mo, nakikita nila kung gaano mo sila pinahalagahan. At ang pagkakatanto nito ay matindi. Gusto nila iyon bumalik, gusto kanila bumalik. Ang pangangailangang habulin ka ay nagiging pangunahing layunin nila at gagawin nila ang lahat para muling makuha ang puso mo.
Nakakatawa ang sitwasyon, ikaw ang umatras, sila naman ang naghahabol. Nagpalitan ng mga papel at naiwan silang may hindi komportabling katotohanan na wala na silang kontrol. Ang dati nilang katiyakan na palagi kang nandyan at laging available ay napalitan ng takot at pagdududa. Habang lalo nilang nararamdaman ang pagkawala mo, lalo silang nasusunog sa hangaring maayos ang mga nasira at maituwid ang mga pagkakamali. Ngunit dito mo hawak ang kapangyarihan mo. Napagpasyahan mo na ang umatras at ngayon nasa iyo na ang desisyon kung karapat-dapat bang pansinin ang kanilang paghahanap sa iyo. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng mga laro, kundi sa pagtindig sa iyong sariling halaga at pagkilala na hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Kung babalik man sila sa iyong mga alituntunin ito, hindi sa kanila. Habang sila'y nagmamadaling subukang makipag-ugnayan muli, ipaalala mo sa sarili mo ito. Ikaw ang premyo, hindi ang opsyon. Sila ang naghahabol dahil sa wakas nakita nila ang halaga mo na matagal mo nang alam na karapat-dapat kang habulin. Narito ang isang pahayag para manatili kang matatag. Sa puntong ito, ako ang umaakit, hindi ang naghahabol. Isulat mo ito sa mga komento bilang tanda ng iyong paninindigan at ipahayag na nabago mo na ang dynamics ng relasyon at ngayon sila ang may hangaring habulin ka. Ngunit tandaan, ikaw na ang may kontrol at kung babalik man sila o hindi, nasa sayo ang desisyon. Numero 6, ang labanan sa pagitan ng ginhawa at pagsisisi habang nilalakbay nila ang lumalaking hangaring habulin ka. Nakararanas sila ng magkasalungat na labanan sa loob ng kanilang puso. Isang tug of war sa pagitan ng dalawang makapangyarihang damdamin, ang ginhawa at ang pagsisisi. Sa simula nang mawala ka sa buhay nila, maaaring nakaramdam sila ng pansamantalang ginhawa. Maaaring naisip nila, syempre may espasyo na, o kaya'y pinaniwala nila ang sarili na ang pagkawala mo ang kailangan nila para magpatuloy, makahanap ng iba o mabawi ang kanilang kalayaan. Pero ang ginhawang iyon ay hindi nagtagal, hindi naglaon. Nagsimulang sumingit ang pagsisisi, dahan-dahan itong dumating sa mga maliliit na pag-iisip tulad ng siguro dapat mas pinagsikapan ko pa o siguro masyado akong naging malayo. Habang lumilipas ang panahon, dumami ang mga ganitong kaisipan at bago pa man nila namalayan na naigna ang pagsisisi kaysa sa dating ginawa. Nagsisimula na nilang makita kung gaano sila nagkamali nang akalain na palaging nandyan ka. Napipilitang harapin ang katotohanan na pinabayaan nilang makawala ang isang mahalagang bagay sa kanilang mga kamay. Para sa bagong tao, ang pagsisisi ay parang na-miss nila ang isang bihirang pagkakataon. Sa umpisa, maaring nag-enjoy sila sa kanilang kalayaan, nakaramdam ng ginhawa na hindi na nila kailangang harapin ang pressure ng iyong atensyon. Ngunit ngayon nagtataka sila kung ano kaya ang nangyari kung binigyan kanila ng totoong pagkakataon. Nagsisisi sila na hindi nila pinuhunan ng oras at damdamin para sa iyo nang may pagkakataon pa sila. Sa lumang relasyon naman, mas malalim ang pagsisisi. Maaaring una nilang naramdaman na tila nabunot ang bigat sa kanilang balikat nang umalis ka. Pero habang lumilipas ang mga araw, lumalawak ang kawalan. Bumabalik ang mga alaala at nagsisimula nilang maunawaan kung gaano nila pinabayaan ang mga bagay na dapat nila ay pinahalagahan. Ang ginhawang nadama nila sa simula ay mabilis na napalitan ng pagsisisi sa pagkawala ng isang taong tunay na nagmalasakit sa kanila. Ang labanan sa pagitan ng ginhawa at pagsisisi ay hindi lang isang emosyonal na pakikibaka. Ito ay isang paggising sa katotohanan. Natatanto nila na ang inisip nilang kalayaan ay hindi pala kalayaan, kundi kawalan lamang ng isang makahulugang bagay.
At ngayon, naiwan silang may mabigat na pasanin ng pag-alam na hindi kanila pinahalagahan noong may pagkakataon pa sila. Narito ang isang pahayag para manatili kang matatag. Sa puntong ito, ako ay higit pa sa sapat. Isulat mo ito sa mga komento upang paalalahanan ang sarili na ikaw ay higit pa sa pansamantalang ginhawang kanilang naramdaman noon. Hayaan mong ang kanilang pagsisisi ang magpatibay sa iyong lakas na ikaw ay hindi na isang opsyon kundi isang kayamanang kanilang pinabayaang mawala. Numero 7, ang pagnanais na maglaro ng laro habang nagsisimulang manirahan ang pagsisisi sa kanilang puso. May isang bagay na umuusbong, ang hangaring maglaro ng laro. Ito ang desperadong pagtatangka nila para muling makontrol ang sitwasyon, subukan ang mga posibilidad at makita kung kaya nilang manipulahin ang pangyayari para makuha ka muli. Sa halip na harapin ang kanilang mga damdamin ng tuwiran, nauurong sila sa mga taktika na umaasang mahuhuli kang bumalik nang hindi inaamin ang kanilang mga pagkakamali. Ngunit ang totoo, natalo na nila ang kalamangan. Susubukan nilang magkunwaring walang pakialam, maging malayo, iniisip na sa pamamagitan ng paggaya sa kilos mo ay maibabalik nila ang iyong interes. Isang klasikong galaw ito, pagpapanggap na hindi sila interesado, umaasang ikaw ang lalapit sa kanila. Maaaring magsimulang mag-post sila sa social media, ipinapakita ang isang buhay na puno at kawili-wili kahit wala ka. Dahan-dahang sinusubukang ipagselos ka. Maaaring makipag-flirt pa sila sa iba sa harap mo. Iniisip na ito ay makakainis sa'yo. Ngunit dito bumabagsak ang laro, hindi ka na nakikipaglaro. Lumayo ka na, binalik ang kapangyarihan mo at hindi ka na siya ang naghahabol. Ang kanilang pagnanais maglaro ay nagpapakita lang ng kanilang kawalan ng seguridad dahil habang sinusubukan nilang patigilin ang iyong damdamin, lampas ka na diyan. Nakikita mo ang laro bilang kung ano talaga ito. Isang desperadong pagtatangka para mabawi ang kontrol sa isang sitwasyon na hindi na nila kayang hawakan. Para sa bagong tao, ang laro ay parang isang pagsubok. Magkukunwaring hindi sila naapektuhan ng pagkawala mo. Umaasang ikaw ang lalapit sa kanila upang sirain ang katahimikan. Ngunit habang sinusubukan nilang magpakalma, lumilitaw na rin ang mga bitak sa kanilang kumpiyansa. Gusto nilang ikaw ang maguna sa pakikipag-ugnayan, pero bawat araw na lumilipas ng walang salita mula sa iyo ay lalo lang nagpapalalim ng kanilang pagkabigo. Sa lumang relasyon, mas matindi ang mga laro. Maaring magsimula silang magpakita ng mainit at malamig na pag-uugali. Nagbibigay ng halo-halong senyales para tingnan kung ikaw ay bibitaw. Pero ngayon, hindi ka na nila mapapaniwala. Ang pagnanais nilang maglaro ng laro ay isang huling paraan para mabawi ang kontrol na dati nilang hawak. Ngunit lumaki ka na at hindi mo na kailangan ng kumpirmasyon mula sa kanilang mga taktika. Narito ang isang pahayag para manatili kang matatag. Hindi na ako naglalaro ng mga laro. Isulat mo ito sa mga komento bilang pagpapatibay ng iyong paninindigan. Hayaan mo silang maglaro ng gusto nila. Panalo ka na dahil lumayo ka sa laro. Numero 8. Ang matinding bigat ng katahimikan pagkatapos ng lahat ng kanilang laro, ng paghatak at pagtulak, naiwan sila sa isang bagay na hindi nila inasahan, ang matinding bigat ng katahimikan. Ang katahimikan ay maaaring mas malakas. Ang pakay sa mga salita at ang pagkawala mo ay napakabingi. Akala nila kaya nilang tiisin ito sa simula, iniisip na kaya nilang hintayin ka, pero ngayon ang katahimikan ay nagsisimula ng wasakin sila. Wala nang balik-balik, wala nang palusot, wala nang mga distraksyon, katahimikan lang at ito'y nakakahingal. Nagsisimula na silang maramdaman ang mabigat na kawalan na dati pinupuno ng iyong presensya. Bawat sandali na walang text,
tawag o kahit isang simpleng pagkikita ay nagiging paalala ng kung ano ang nawala nila. Pinipilit silang maupo sa kanilang sariling mga iniisip at ang kawalan ng komunikasyon ay nagiging isang tahimik na patotoo sa layo na namamagitan sa inyo. Hindi lang nila namimiss ang tunog ng iyong boses, hinahabol sila ng multo ng kawalan ng koneksyong pinagsaluhan ninyo. At bawat araw na lumilipas na walang salita mula sa iyo ay nagiging mas mabigat kaysa sa nauna. Para sa bagong tao, ang katahimikan ay hindi matiis. Sanay sila na ikaw ang nagpapanatili ng pag-usad ng relasyon. Ikaw ang nagbibigay ng pagsisikap. Ngunit ngayong tuluyan kang umatras, naiwan sila sa kanilang sariling mga isip. Ang katahimikan ay nagiging salamin na sumasalamin sa kanilang sariling pag-aalinlangan at kakulangan sa pagsisikap at hindi nila ito matakas. Sa lumang relasyon, mas malalim pa ang bigat ng katahimikan. Sanay sila sa mga pamilyar na ritmo ng inyong pagsasama, ang mga gabing kwentuhan, mga plano na inyong ginagawa. Kahit na ang mga pagtatalo na dati ay pumupuno sa espasyo. Ngayon, wala na. Pinipilit silang harapin ang realidad ng buhay nang wala ka at hindi nila ito madaling matanggap. Naiwan silang nagpapasan sa sariling pagsisisi. Naririnig ang echo ng bawat hindi nasambit na salita, bawat nawalang pagkakataon, bawat sandaling hindi nila pinahalagahan ka. Ang matinding bigat ng katahimikan ay nagsisilbing makapangyarihang paalala. Wala ka na upang punan ang kawalang iyon, at habang ito'y tumatagal, lalo itong nagiging hindi matiis para sa kanila. Narito, ang isang pahayag para manatili kang matatag. Ang aking katahimikan ay nagsasalita ng malakas. Isulat mo ito sa mga komento at gawing lakas mo ang katahimikan na ito. Habang sila'y nahihirapang harapin ang bigat nito, ikaw ay matatag na nakatayo. Alam na ang pagkawala mo ay naging mas malakas pa kaysa anumang salita na maaari mong sinabi. Numero 9, ang takot na nagtutulak sa kanila na gumapang pabalik matapos tiisin ang mabigat na bigat ng katahimikan. May isang bagay na hindi maiiwasan ang nangyayari, ang kanilang takot ang kumokontrol. Ito ang takot na umalis ka na talaga, na tuluyang nawala ka na sa kanila. At dahil dito, gumagapang silang bumalik. Hindi na ito tungkol sa pride, laro o ego. Ngayon, tungkol na ito sa kaligtasan. Hindi nila matiis ang ideya ng buhay na wala ka. At ang pagkatanto na baka na-miss na nila ang pagkakataon na bumagsak sa kanila na parang mabigat na bato. Ang takot na mawala ka ng tuluyan ay paralysis. Nilalamon nito ang kanilang isip gabit araw. Nagsisimula silang mag-alinlangan kung may iba na bang pumalit sa kanila, kung nahanap mo na ang kaligayahan at kasiyahan sa iba. Ang takot na ito ay unti-unting lumalago sa loob nila, lumilikha ng matinding pagkabalisa at pagsisisi na nagtutulak sa kanila para kumilos. Ang ideya na mawawala ka na ng tuluyan ay gumugulo sa kanilang puso't isipan at biglang walang ibang mahalaga kundi ang maibalik ka. Para sa mga may bagong tao na, lumalago ang takot mula sa kanilang pagkakatanto na hindi nila na-appreciate ng sapat ang halaga mo. Akala nila may oras pa sila na palaging magiging option ka. Pero ngayon, ang katahimikan ay tumagal ng husto at ang takot na baka may ibang kumuha ng iyong atensyon ay nagiging desperado sila. Sisimulang mag-abot ng mensahe, magpadala ng text o kahit biglang dumating ng hindi inaasahan, sinusubukang ibalik ka dahil hindi nila matiis ang ideya na mawala ka sa kanila dahil sa iba. Para sa mga nasa lumang relasyon, mas malalim ang takot nila. Akala nila kilala ka na nila ng husto, kaya kaya nilang hulaan ang mga kilos mo. Pero ngayon, sa harap ng realidad ng iyong pagkawala, sila'y nagpanik.
Napagtanto nila na lahat ng pagkakataon na itinulak kanila palayo, lahat ng sandaling hindi nila pinahalagahan ay nagdala sa puntong ito. Ang iyong katahimikan, ang iyong pagiging malaya, at ito ang nagdudulot sa kanila ng matinding takot. Gagawin nila ang lahat para maitama ang mali, para maibalik ka sa kanilang buhay, kahit pa mga hulugan ito na lulunurin nila ang kanilang pride at lalapit sa iyo sa kanilang mga tuhod. Pero heto ang pinakamahalagang bahagi. Kapag bumalik sila ng gumagapang, nasa kontrol ka na ng mga pangyayari. Hindi ka na ang nagmamakaawa para sa atensyon o pagkilala. Nabalik mo ang iyong lakas at sila ngayon ang nagiging desperado na mapasama muli sa buhay mo. Dito nagbabago ang dinamika ng tuluyan at napagtatanto nila kung gaano kakahalaga. Narito ang isang paninindigan para manatili kang matatag. Ako ay karapat-dapat habulin. Isulat mo ito sa comments. Hayaan mong ang kanilang takot ang maging mitsa ng iyong lakas. Gumagapang silang bumalik dahil alam nila kung ano ang nawala nila. At ngayon, nasa sa iyo na ang desisyon kung karapat-dapat pa silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kung nakarelate ka sa video na ito, siguraduhing mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa isang tao na kailangan marinig ang mensaheng ito. Ang iyong kapangyarihan ay nasa kakayahan mong umalis at hayaang maramdaman nila ang iyong pagkawala. Huwag kalimutan i-drop ang keep it up sa comments kung handa ka ng tumindig at iparamdam sa kanila kung ano ang nawala nila. Tandaan, ikaw ang premyo. Manatiling matatag, manatiling grounded at palaging alamin ang iyong halaga. Babalik. Sila na gumagapang pero kung papayagan mo lang sila. Hanggang sa muli, manatiling empowered.